Noong bata ka pa, naniniwala ka na ba na ang konsensya ay isang anghel na bumubulong sa ating tenga kapag tayo ay gumagawa ng hindi mabuti? O itinuturing mo ito bilang tinig ng Diyos na kumakausap sa atin sa tuwing magpapasya tayo? Ano man ang iyong paniniwala, hindi natin makalilimutan ang payo ng mga nakatatanda na sundin ng ating konsensya. Pero paano natin masisigurado na tama ang sinasabi ng ating konsensya? Sa ating buhay, humaharap tayo sa maraming katanungan gaya ng ano, alin, paano, at bakit. Kailangan gumawa tayo ng mga pasya mula sa ating pagkagising sa umaga hanggang sa pagtulog sa gabi. Ang ilan sa mga pasyang ginagawa natin ay maituturing na pangkaraniwan lamang, samantalang ang iba ay may kabigatan dahil nakasalalay sa mga ito ang pagbuo ng ating pagkatao at ang kapakanan ng kapwa. Sa mga sitwasyong nabanggit, ginagamit natin ang konsensya. Ang konsensya ang pinakamalapit na pamantay ng moralidad na gumagabay sa ating pamumuhay tungo sa kabutihan. Marahil ang pinakatumpak at pinakasimpleng paliwanag sa konsensya ay ang praktikal na paghuhusga ng isipan na magpapasya na gawin ang mabuti at iwasan. Sa ating pang-araw-araw na pakikibaka sa buhay, ginagamit natin ang konsensya ng hindi natin namamalayan. Mahalagang maunawaan ng mabuti kung ano talaga ito dahil malaki ang maitutulong nito sa pagpapaunlad ng ating pagkatao at ng ating ugnayan sa ating kapwa at sa Diyos. Sa pamamagitan ng konsensya, natutukoy ang kasamaan at kabutihan ng kilos ng tao. Sa pagkakakilala ng marami, sinasabing ang konsensya ang munting tinig sa loob ng tao na nagbibigay ng payo at nag-uutos sa kanya sa gitna ng isang moral na nagpapasya kung paano kumilos sa isang konkretong sitwasyon. Mahihinuha mula sa paliwanag sa na maaaring magkamali ang paghusga ng konsensya kung tama o mali ang isang kilos. Ngunit hindi lahat ng maling gamit ng konsensya ay maituturing na masama. May mga pagkakataon na hindi ito kinikilalang masama dahil sa kamangmangan ng tao. Ang kamangmangan na ikawalan ng kaalaman ng isang bagay. Lumilitaw ito sa mga pagkakataong kinakailangan gamitin ang kaalaman sa isang pagkakataon. May dalawang uri ng kamangmangan na mahalagang maunawaan upang mataya kung kailan maituturing na masama ang maling paghuhusga ng konsensya. Ang unang uri ng kamangmangan ay kamangmangang madaraig o vincible ignorance. Ang kamangmangan ay madaraig kung mayroong pamamaraan na magagawa ang isang tao upang malampasan ito, at ang pagkakaroon ng kaalaman dito ay magagawa sa pamamagitan ng pagsisikap o pag-aaral. Ang kamangmangan ay dahil sa sariling kapabayaan ng tao. May pagkakataon ang tao na makaalam ngunit hindi nagbigay ng panahon at pagsisikap upang malaman ang tama o ang mabuti. Nangyayari ito kapag may nararamdaman ang taong pag-aanlinlangan, ngunit walang pagsisikap na maunawaan ang tunay na mabuti at masama. May mga sitwasyong hindi tiyak ng tao kung ano ang dapat niyang gawin. Sa pagkakataong ganito, may panganib na magpadalos-dalos ang tao sa pagkilos. Ngunit sa ganitong pagkakataon, hindi nararapat na sundin ang maling konsensya. Ang ikalawang uri ng kamangmangan ay kamangmangan na di madaraig o invincible ignorance. Ang kamangmangan ay di madaraig kung walang pamamaraan na magagawa ang isang tao upang ito ay malampasan. Ito ang uri ng kamangmangan na bumabawas o tumatanggal sa pamanagutan ng tao sa kanyang kilos o pasya. Ang paghusga ng tama ng tao sa isang bagay na buong katapatan na pinaniniwalaan na tama ay hindi maituturing na pagkakamali. Hindi masisisi ang tao sa kanyang kamangmangan. Kung ang kamangmangan ay madaraig at hindi nagsikap ang tao na malampasan o kaya binaliwala niya ito, hindi nababawasan ang kanyang pananagutan. Kung ang kamangmangan naman ay hindi madaraig, binabawasan ito kung hindi man tinatanggal ang pananagutan ng isang tao sa kanyang maling pasya o kilos. Mas madalas na pagkakataon ay madaraig ang kamangmangan ng tao. Nangangahulugan ito na may kakayahan ang lahat ng tao na mas mapalalim ang kanyang kaalaman upang magamit niya ng wasto ang kanyang konsensya. Ang mahalaga lamang ay maglaan siya ng panahon at pagsisikap upang kanyang maragdagan ang kanyang kaalamang kailangan niya upang mahubog ang kanyang konsensya. Ang hamon sa atin ay hindi lamang sundin ang konsensya, kundi hubugin ito.
Paminsan-minsan, nahaharap tayo sa krisis kapag hindi natin alam kung ano ang gagawin sa isang sitwasyon. Ang krisis na tinutukoy dito ay isang kritikal na sandali sa ating buhay. Hindi ito palaging isang negatibong sitwasyon. Ito ay maaaring pagpili sa sasamahang kaibigan o pag-aaral ng kurso sa kolehiyo, pagguha ng mahalagang pagsulit kung saan hindi ka nakapaghanda, o ilan pang mga makabuluhang sandali sa ating buhay. Kahit pa marami tayong kaalaman sa maraming bagay, hindi ito nakapagbibigay sa atin ng malinaw na direksyon sa ganitong mga pagkakataon. Dahil dito, kinakailangan natin ang ating konsensya, kaya mahalagang pag-aralan ang proseso upang magamit ito ng mabuti. Ano-ano ang 4 na yugto ng konsensya at paano ito nakatutulong sa paggawa ng mabuting pasya? Ang unang yugto, alamin at naisin ang mabuti. Ang tao ay nilikha na may likas na pagnanais sa mabuti at totoo. Binigyan siya ng kakayahan upang malaman kung ano ang mabuti at totoo. Ito ang pinakamainam na paliwanag sa katotohanang tayo ay nilikha upang mahalin ng Diyos at ang kabutihan. At ang ikalawang yugto, ang pagkilatis na partikular na kabutihan sa isang sitwasyon. May ilang gawaing kaugnay nito tulad ng pag-aaral ng sitwasyon, pangangalap ng impormasyon, pagsangguni na sinusundan ng pagninilay na naghahatid sa paghatol ng konsensya. Sa sandaling ito, na ilalapat natin ang ating nalalaman sa mga prinsipyo ng moralidad upang kilatisin ng mabuti sa isang partikular na sitwasyon. Ang ikatlong yugto, paghatol para sa mabuting pasya at kilos. Mula sa unang yugto na tumatalakay sa pagnanais at mabuti, sa ikalawang yugto na pagkilatis sa partikular na kabutihan sa sitwasyon, ang ikatlong yugto ay oras ng paghatol ng konsensya. Kung saan wari sinasabi sa atin, ito ay mabuti, ito ang kinakailangan mong gawin. O kaya naman, ito ay masama, hindi mo ito nararapat na gawin. Sa sandaling ito, nahuhusgahan ng kabutihan o kasamaan ng isang kilos. Ang hatol na ibibigay sa atin ng magsisilbing resolusyon sa krisis na kinakaharap natin. At ang huli, ang ika-4 na yugto, pagsusuri ng sarili o pagninilay. Sa sandaling ito, binabalikan natin ang ginagawang paghatol. Pinagninilayan natin ang ating paghatol upang matuto mula sa ating karanasan. Kung sa pagninilay ay mapapatunayan natin na tama ang ating paghatol ng konsensya, kinukumpirma natin ang ating pagiging sensitibo sa mabuti at masama at higit na pinagtatibay ang ating moralidad. Ang likas na batas moral bilang batayan ng kabutihan at ng konsensya. Sa pamamagitan ng batas na ito, may kakayahan ang taong kilalanin ang mabuti sa masama. Ngunit may kakayahan din ang tao na gumawa ng mabuti o masama dahil sa kanyang malayang kilos loob. Kaya may likas na batas moral upang bigyang direksyon ang pamumuhay ng tao. Sa kanyang pagsunod sa batas moral, siya ay gumagawa ng mabuti at isinasabuhay ang makabuluhang pakikipagkapwa. Subalit hindi ito nangangahulugan na ang likas na batas moral ay pangkat na mga batas na dapat niyang isaulo upang sundin araw-araw. Bagkus, kailangan niyang gawin ng mabuti dahil ito ay nakaukit na sa kanyang pagkatao. Sa makatuwid, ang konsensya ng tao kung saan nakalapat na ang likas na batas na moral ay ginagamit na personal na pamantayang moral ng tao. Ito ang ginagamit sa pagpapasya kung ano ang tama at kung ano ang mali sa kasalukuyang pagkakataon. Dahil dito, mahalagang maunawaan ang mga prinsipyo ng likas na batas moral. Ang unang prinsipyo ng likas na batas moral ay gawin ang mabuti, iwasan ang masama. Hindi nagbabago ang likas na batas moral. Hindi ito nakikisabay sa pagbabago ng panahon o nakabatay sa pangangailangan ng sitwasyon. Hindi ito maihahalin tulad sa pagbabago na hindi natatapos at hindi ito maaaring mabawasan na gawin ang masama at iwasan ang mabuti. Madali lamang unawain ang prinsipyong ito mula sa pagsilang ng tao, nakatatak na ito sa kanyang isip. Kaya nga kahit hindi ganap na hubugin, kayang kilalanin ng tao ang mabuti at masama. Ang mga pangalawang prinsipyo ng likas na batas moral. Mahalaga rin maunawaan ang mga pangalawang prinsipyo na makukuha sa kalikasan ng tao. Kasama ng lahat ng mga may buhay, may kahiligan ng taong pangalagaan ng kanyang buhay. Sino mang tao ay ginagawa ang lahat upang pangalagaan ang kanyang buhay. Kasama ng mga hayop, likas sa tao ang pagpaparami ng uri at pag-aral ng mga anak.
Likas sa tao ang naisin na magkaroon ng anak. Nakaukit na rin ito sa kanyang kalikasan. Ngunit hindi ito nagtatapos dito. Mahalagang bigyang diin na kaakibat ng mga kalikasang ito ay ang tungkulin na bigyan ng edukasyon ng kanyang anak. Inaasahang ang kabutihang nakatanim sa bawat magulang batay sa likas na batas moral ang siya niyang gagamitin upang hubugin ang kanyang anak. Hindi nararapat na kalimutan ang tungkulin ito bago magpasyang magkaroon ng anak. Bilang rasyonal na nilalang, may likas na kahiligan ng tao na alamin ang katotohanan at mabuhay sa lipunan. Sa pamamagitang prinsipyong ito, nararapat na maunawaan na kung tunay na hindi humihinto ang tao sa paghahanap ng katotohanan. Hindi rin nararapat na ipagpiit ito sa kanyang kapwa. Kung kaya maituturing na masama ang magsinungaling. Dahil sa pamamagitan ng pagsinungaling, na ipagkakait natin sa ating kapwa ang katotohanan, napipigilan nito ang kanyang paghahanap ng katotohanan. Ano nga ba ang kahalagahan ng paghubog ng konsensya at paano mahuhubog ito? Nakatutulong ito sa tao na makilala ang katotohanan na kailangan niya upang magamit ng mapanagutan ang kanyang kalayaan. Anumang paghubog ay nag-uugat sa pagnanais ng tao na paunlarin ng kanyang kaalaman ukol sa katotohanan at ang kaakibat nitong pagnanais na gawin ang mabuti. Paano nga ba mahuhubog ang konsensya ng tao upang kumilos sa mabuti? Una, matapat at masunuring isagawa ang paghahanap at pagganap sa katotohanan. Simula ang paghubog ng konsensya sa pamamagitan ng pag-unawa na ang katotohanan ay nangangahulugan ng pag-unawa sa mga bagay na umiiral. Mahalaga ang pagtutugma ng sinasabi o iniisip ng tao tungkol sa isang bagay at sa kung ano ang tunay na layunin ng pag-iiral nito. Kung talagang nais na mahubog ang konsensya, kailangan mangibabaw ang layunin gawin ang mabuti at piliin ang katotohanan sa lahat ng pagkakataon. Hinuhubog natin ang ating konsensya kapag kumikilos tayo ng may pananagutan. At ang pangalawa at ang huli, naglalaan ng panahon para sa regular na panalangin. Hinuhubog natin ang konsensya kapag nagdarasal tayo. Ang regular na pakikipag-ugnayan sa Diyos sa takdang oras sa bawat araw ay nakatutulong sa pagpapanatag ng kalooban, paglinaw ng pag-iisip, at kapayapaan ng puso. Matutukoy ito sa pagtataya ng kabutihan o kasamaan ng kilos dahil panatag tayo na ang ating konsensya ay ginabayan ng panalangin. Kapag pinag-usapan ng konsensya, pinag-uusapan din ang pagbubukas ng kalooban sa pagpunta ng pananampalataya at espiritualidad. Kung kaya masasabing may kinalaman ng paghubog ng konsensya sa pag-unlad ng buong pagkatao tungo sa pagiging personalidad. Dahil umuunlad ang ating konsensya kasabay ng pag-unlad ng sarili, ang ating buhay bilang mananampalataya ay isang konstruktong proseso. Isang mahalagang hakbang sa pagkilala ng ating sarili ang kamalayan sa dahang-dahang proseso ng paghubog ng konsensya na nagaganap mula pa noong bata pa tayo hanggang sa kasalukuyan. Ang ating kakayahan na maunawaan at piliin kung ano ang mabuti patungo sa mabuting paraan ng pagkilos ay nagmumula sa konsensyang nahubog ng mahuso. Ang pagsunod sa utos ng konsensya ay hindi lamang ang paggawa ng mabuti, kundi higit sa lahat ang pagiging mabuting tao. Ngayon, matatag ka na ba sa pagtugon sa hamon ng maayos at regular na paghubog ng konsensya?